After nga ng trabaho, napa-food trip kami ni Kevin dito sa beach. Medyo malapit na kami sa Boden Town, kaya dumiretso na kami dito sa Grape Tree. Pero bago yan, madami pa kaming dapat tapusin sa trabaho. Maaga pa lang, dumiretso na ako sa warehouse. Kuha tayo ng supplies at mag-errands na rin tayo para sa 3 branches ng Cafe del Sol. Usually, nag-start ang errands sa alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At pagkatapos nito, magkakabit kami ng mga marketing posters. Ilalagay namin yan sa mga allocated spots ng Cafe del Sol. Mga waiting shed at bus stops yan nakapwesto. At dito nga kami sa Sign Solutions nagpapaprint ng mga marketing paraphernalia namin. After namin tong pick upin, ang unang spot na pupuntahan ay sa may Kirk Supermarket. Doon nyo to banda makikita sa may basketball court. Bubble pop refreshers ang nilagay namin doon. Talaga namang napaka-refreshing ng itsura, lalo na sa ganitong kainit na panahon. Next stop namin ay sa bandang Red Bay. Sa tapat ito mismo ng Cayman Brewery. At yung Nitro Cold Brew nga ang nilagay namin dyan. At sa kabilang side naman yan, yung Dirty Matcha ang nilagay namin. Matcha Frap ang isa sa pinaka-bestseller namin ngayon. Mapamainit man yan na malamig, lagyan mo na rin ng shot ng espresso. At bawat spot allocation nga na pinupuntahan namin ay kailangan linisin. Sobrang alikabok kasi dahil nasa tabi mismo ng highway. Next stop namin ay dito sa may Tim Hortons. Dito natin i-flex ang ating Cayman's Best Coffee banner. Medyo malapit-lapit na yung isang location ng Cafe del Sol dito. Sa may Savannah lang yan banda. Sa may country corner at less than 10 minutes drive from here. At after nga namin dito, dumiretso na mismo kami sa may Savannah location. Sobrang init at sobrang dumi din ng mga kamay namin. Kaya pagdating dito sa may Savannah, naghugas agad ng kamay si paring Kevin. May halong hawi pa yan sa buhok at ginaya naman ni Janisa. Nagpalamig lang kami saglit dito at uminom ng malamig na tubig. At bago nga kami umalis dito, kumain muna kami ng saging. Medyo gutom na kasi kami nito, kaya tamang saging na muna. After nito, isang stop na lang, kakain na kami. Itong poster ng grilled cheese sandwich ang nilagay namin dito. Yung tipong hindi ka nakapag-breakfast at late ka na sa trabaho, sabay ito ang makikita mo habang naghihintay ng public bus. Kagutom, 'di ba? Kaya tara't kumain na tayo. Dito na nga kami sa Grape Tree Cafe kumain ng tanghalian. Gutom na talaga kami nito. Kaya agad-agad na kaming umorder. As usual, isda ang kakainin ni Kevin. Fish fry kung tawagin dito. Ayan, at snapper ang in-order ni Kevin. Meron yan kasamang plantain at madaming festival. May breadfruit din yan at side ng gulay. Sulit na sa halagang 18 CI. Samantalang yung sa akin naman, jerk pork ang in-order ko. Parehas lang kami ng sides, pero itong sa akin, parang good for 2 persons na. Namiss ko yung ganitong klaseng jerk pork. Tapos isasawsaw mo sa masarap na jerk sauce. Namiss na maanghang-anghang. Panalo talaga. Partner ano pa yan ng masarap na festival. Parang donut na hindi masyado matamis ang lasa nito. Sobrang sarap nito, lalo na kapag bagong luto. Kaya naman talaga napapa-thumbs up si Kevin. Siyempre yung jerk sauce, bagay na bagay din yan sa festival. At ayan nga, malaki pa sa kamay ang red snapper na in-order ni Kevin. Gusto daw niya itry next time yung snapper fillet. Kasi yung last time na kumain kami sa Jolly Joe, natinik daw siya. Kaya ngayon, hinimay niya na ng mabuti. Di ako sure anong sausawa ng snapper ni Kevin. Pero humingi siya ng konting jerk sauce sa akin. Although kahit walang sauce, mukhang talagang sarap na sarap si Kevin. Timot pati yung mata ng snapper. Sa mga sides ng ganitong pagkain, itong plantain ang paborito ko. Ito yung katumbas ng parang saba sa atin. Bagay na bagay to sa jerk pork. Lalo na kung ganitong authentic ang pagkakaluto ng jerk pork nila. Ang sarap ng smoky flavor. Hindi siya dry at malambot yung kanyang karne. At ang pinakapanalo doon, kuhang-kuha niya talaga yung masarap na lasa ng jerk sauce. Medyo may taba-taba din yung jerk pork nila, kaya mas masarap. Kakaumay kasi ng sobra kapag walang taba. At speaking of a perfect bite, ito na ang sinasabi ko. Abay, kahit walang sauce yan, maglalaro ang mga flavors yan sa bibig mo. Lagi mong ba-partneran ng festival dahil yan ang pinakakanin mo dito. At speaking of kanin, buti na lang binigyan ako ni Kuya Gary ng paella. Ang sarap ng pagkakaluto. May kasama yung sausage, tahong, at masarap ang pagkakaluto ng kanin. Meron din yung kasamang hipon, syempre. Sarap nito. Solid lunch. At thank you din kay Ate Karen. Pati kahapon sa biryani, the best yun. Sobrang nabusog kami sa food trip na to. Maganda ang view, masarap ang pagkain, at higit sa lahat, affordable pa. So paano? Kita-kits sa susunod na food trip ha?